What's up, Coconut Walknut, and welcome back for another ganap na naman ang ating buhay dito sa loob ng barko. For today's kaganapan, ito nga't kagigising lang natin at ito na ang ating pangatlong araw dito sa loob ng barko. Kahit nga saan ako pumunta, maaga pa rin talaga akong nagigising. At ang sarap din talaga ng tulog ko dito sa loob ng barko. Maya-maya nga lang ay naligo na rin ako at ito nga't nakabihis na. Energetic na tayo for today's video dahil ang sarap talaga ng tulog ko kagabi. After nga nating maligo, ito nga't maglalagay na tayo ng cream dito sa ating mata. Maraming nga curious kung ano daw yung black dun sa itaas ng aking mata. Meron po akong kati dyan sa itas ng aking mata kung saan mo nilalagay ang iyong eyeshadow. Mag-iilang taon na nga yun dyan at hindi pa nga masyadong gumagaling kasi minsan tinatamad din talaga akong maglagay ng cream. Minsan nga ay nawala na nga yan pero bumalik nga lang ulit. At dahil nga nandito lang tayo sa loob ng barko, dapat fresh lang tayo. Gustong gusto ko talaga itong pabango ng Victoria's Secret na bombshell. Nauna pa nga akong nagaya kay David pero nauna pa siyang natapos. Pogi ng asawa ko no, sana all. At yung outfit naman natin for today's video, syempre saan pa nga ba kundi sa Shein lang. Good. Bakit na nga pala kami dito sa 8th floor kasi dito nga kami magbi-breakfast today. Mas masarap pa din ang breakfast sa buffet. After nga namin mag-breakfast ay pupunta muna kami dito kung saan yung casino. As usual, maaga pa nga kaya wala pa masyadong tao. So anyway, by the way, highway, alam nyo ba, ang dami kong na-meet dito ng mga kababayan natin. Natutuwa nga ako dahil ang dami-daming mga Pilipino dito. Makikita mo nga pala sila sa restaurant, sa casino, everywhere. Pero alam nyo ba, minsan naiisip ko and I feel sad for them kasi alam ko kung gaano kahirap ang malayo sa pamilya. Lalo na nga kapag nagtrabaho ka sa cruise. Dahil kapag nasa kalagitnaan kayo ng dagat, wala kang signal. Yung ang layo mo na nga sa pamilya mo, tapos ang hirap pa ng communication. Kaya God, please always protect them and take care of them. Nag-join nga pala kami dito sa Parapol. Libre nga lang ito at ang mapapanulunan mo nga dyan ay isang watch. After nga ng pagpila namin doon, hindi nga kami nanalo at bumalik na kami dito sa aming kwarto. Tuwing babalik nga pala kami dito sa aming kwarto, ay sobrang linis na. Pati nga rin pala dito sa CR ay nililinis din nila everyday. At natutuwa nga si David sa kanya kaya binibigyan niya ito ng tip. Magla-lunch nga to kami sa labas kaya ito nga't magre-ready na naman si Inday ninyo. Buti na lang talaga nagdala ko ng isang maliit na bag para lagayin ng aking cellphone. Dinala ko na rin pala itong aking medicine dahil kailangan niya ng kasama namin dahil medyo nagkaroon siya ng upset stomach. Pumila na nga pala kami dito sa burger at included nga ulit ito sa aming binayaran na ticket. Maraming ang restaurant dito na included na sa iyong binayaran. At dahil it's dinner time na kaya nag-ready na kami ni David para kitain ang aming mga kasama sa baba. Sinuot ko na nga pala itong damit na binili ko sa Walmart ng $10 lang naman. Ay day, gustong gusto ko siya kasi pakak na pakak talaga siya sa katawan mo. Sana oil, diba? So anyway, by the way, highway, this time naman Vicks yung dadalhin ko dahil kailangan nga ito ng kasama namin. At isa nga yan, so huwag niyong makakalimutan kapag kayo ay magkukruise ang magdala ng medisina. Especially gamot sa upset stomach, acidity na medicine, pang-UTI na medicine, muscle pain na medicine, at syempre pang allergies, just in case. So anyway, by the way, highway, dito nga pala ulit tayo magdi-dinner sa Chibang Restaurant. Sobrang sarap nga po pala ng pagkain nila dito. Especially yung kanilang dumplings dito na appetizer. At syempre, ang nag-serve nga sa amin dito ay si Kuya from Philippines. At dahil nga included yun sa binayaran natin, kaya naman nag-order ako ng 5 plates of dumplings na appetizer. After nga namin kumain, nanood kami dito ng show kung saan malapit lang din kung saan kami kumain. Dahil late na nga kaming dumating at wala na kaming maupuan sa ibaba, kaya dito na lang kami pumesto sa 8th floor. Kumain pa ng dinner itong mga taong to, charo? Ang taray, may pa-concert si Mayora. Edi wow, diba? At syempre, hindi mawawala dyan ang ating mga gwapong musicians. Sana oil, gwapo. Ang tawag pala sa pa-concert at sa grupo ni Mayora ay Rio. Akala ko sinong Rio? Akala ko si Auntie Rio na may pa-concert. Charot! O diba, magpipicture sana kami pero video ang napindot. Idi wow. Wag ka, hindi lang pala pa-concert ni Mayora ang mapapanood natin for today's kaganapan. Meron din palang paparada sa barangay. Charot! May papiesta sa barangay si Mayora. At eto naman si ate, lakas maka Santa Cruzan. At eto naman si Mayora, hanip ko makapagsayaw at kumanta. Nakailang palit na yan ng costume. Saludo na talaga ako dito kay Mayora. Ang energy to the highest level. Ay hanip, may pa-circus pa ganon. Ang ganda rin talaga na napwestuhan namin kasi kitang-kita namin itong mga nagsi-circus na yan. Minekos-mekos na ni ate ang paglambitin dito nang wala talagang katakot-takot. At makikita mo talaga sa kanila na batak ang kanilang katawan. Tapos itong dalawa naman ay hindi talaga nagpatalo sa paikot-ikot. Especially itong ginawa niya nakalambitin lang siya sa paa ng lalaki. Eto naman si ate, hindi ko alam kung nagsisircus ba yan o matutulog na. Charot. Sa lahat nga na napanood namin, ito yung pinaka-the best. Ikaw ba naman paikot-ikutin dyan? Hindi ka mahilo? Siyempre, the best na yan, no? Yung effort na maglambitin dyan, sobrang the best na. Masasabi mo talagang professional sila ng highest level. Sila talaga ang nagdala ng show tonight. Edi wow, diba?
Ang next na nag-perform naman itong nag-rumba-rumba cha-cha. Ambot, hindi ko alam kung tawag dyan. So anyway, by the way, highway, masingit ko nga po. Shoutout nga pala dyan kay Aling Viewers na grabe talaga ang kanyang concern sa aking pananamit. Pag nasa bahay nga ako, lagi lang ako naka-t-shirt. Tapos kapag pupunta sa palengke, naka-t-shirt lang din ako. At ngayong nandito nga ako sa cruise, lagi nga akong naka-turn ng suot. Sinadya ko talaga yon para hindi na ako mahirapan kung anong susuot ko sa pambaba at pantaas. At nag-comment nga siya sa isa kong video. Na sabi ko daw na ibinabagay ang pananamit sa lugar na iyong pupuntahan. Very true yan, na dapat talaga binabagay mo ang iyong pananamit sa lugar na iyong pupuntahan. Kaya yung mga dinala ko talagang damit for the summery kasi mainit talaga dito sa Mexico. And madami namang klaseng style na pang summer na damit. At sabi niya, hindi daw bagay ang suot kong damit sa suot ng asawa ko. Oh, well, wishing well. Wala po kayong pakialam kung anong damit ang gusto kong isuot. My life, my rules. Ala nga naman, Mars, magsuot ako ng pangtiguwang na damit dyan, pang 30s pa lang me. And kung saan tayo komportable na isuot, syempre yun yung suotin natin para happy lang ang life. Gusto ata na ito ni Madam imag-gown tayo ng to the highest level. Charot. Alam niyo po, kung ayaw niyo po yung pananamit ko, wag na lang po kayo manood ng video ko para tahimik ang buhay natin. Medyo oldies na po kayo, dapat hindi na kayo nai-stress sa buhay po ng iba. Dapat po sa inyo ay nagre-relax na lang kayo para bongga na! Tularan po natin ang mga taong itong malayang lumilipad. Sana oil na lipad, diba? Nakakatuwa nga yung mga costume nila, makulay ang buhay. Sabayan mo pa nitong mga macho dancer. Sana oil. After nga ng palabas doon, dumiretso naman kami dito sa theater dahil meron nga daw na family feud. Pumila na muna kami dahil medyo mahaba nga ang pila at etong at nakapasok na kami at pumesto lang kami dito sa dulo. Para nga mamaya, makakalabas lang kami ng mabilisan lang. Siyempre kasama ko ang aking kamahal-mahala na si David. Charot. Live na live nga tayo dito sa Family Feud. Sana oil. First time ko talaga manood nito online. Para nga makasali ka, ay magpa-register ka lang dyan at dapat family kayo. Bali, second batch na nga ito at hindi kami nakahabol kanina sa first batch. Meron silang first batch, second batch, third batch dahil nga limited lang ang pwedeng pumasok dito sa kanilang theater. After nga naming manood ng Family Feud, ay bumalik na rin kami sa aming kwarto. For 7 days na magstay tayo dito sa barko, ang binayad po namin ay umabot din ng 2,500. Nasa 2,000 lang dapat yung aming babayaran pero dahil sinama na nga nila yung tip, kaya umabot ng 2,500. And nakadepende din yun sa room na kukunin ninyo. Dahil may balcony nga yung kinuha ni David kaya medyo pricey ng very light. Pag wala nga balcony, nasa 2,000 lang included na yung tip. At eto nga, nakabalik na kami sa aming kwarto kaya naman see you next time. Bye!